Hey, so ito guys, Farm Team Trade Alert. Diyos ko po. Alam nyo, parang okay na sana nung umpisa eh. 'Di ba? Parang fair na trade na dapat eh. Yung mga unang reports na lumalabas. 'Di ba? Na Robert Bolick para kay Don Troliano. Ang ganda eh. Ang ganda eh. Tapos Northport papunta sa MVP Group. So parang patas na dapat yung trade. Parang okay na. 'Di ba? Maniniwala na sana kami. Tapos ito pala nung lumabas na yung approval, tatlong team pala ang involved at hindi ka na nga magugulat. San Miguel, yung pong isang team, SMB. O medyo struggling yung pong SMB team ngayon, nagtatatalo, 'di ba? Medyo hindi po maganda yung nagiging performance ng SMB team ngayon. At nakasama po sila bigla dito po sa trade na ito. At ang napunta sa Northport ay puro mga secondary players. Diyos ko po. Nawala sa kanila si Bolick. Napunta sa kanila puro mga secondary players. Diyos ko po naman. So ito, ang napunta sa NLEX si Robert Bolick at si Kent Salado. Ayan, kapitbahay ko to si Robert Bolick, nakakasabay ko sa elevator. So shout out kay Robert Bolick. Sana I wish yung kanyang wife maayos yung kalagayan ng kanilang baby. Okay? So, ang napunta sa Northport, si Ben Adamos, Chris Rosales, second round pick, at si Don Troliano. So, kung yung trade na yun lang, kung doon na lang natapos, okay na sana. Naku, ang lakas ng Northport, Arvin Tolentino, tapos Don Troliano, tapos ang ganda ng pinapakita ng Northport sana. Nako, pumasok pa yung San Miguel, naging 3-team na trade. Napunta sa San Miguel si Don Troliano. Ang ganda ng pinapakita ni Troliano sa kanyang mga games dito sa NLEX. So, malaking dagdag siya diyan po sa SMB. Okay? Malaki maitutulong niya diyan. At ang napunta sa Northport, isang round 2 pick sa season 51, ang tagal pa. Si GP Faundo at si Alin Bolanadi. Diyos ko po. Sa akin hindi man lang mas gawing patas yung trade eh. Para hindi naman masyadong 'di ba, nakakaano sa mga tao. And Commissioner, alam mo, full support ako sa PBA all the way. Hinebra fan. Support ako sa lahat ng mga ginagawa and sa mga activities. Pero itong mga farm team trades na ito talagang hindi siya healthy talaga sa liga eh. 'Di ba? Hindi siya talagang mas nakaka-frustrate sa mga fans, naiinis yung mga fans. 'Di ba? So hindi siya patas eh. Hindi siya tama eh. 'Di ba? Walang problema sana kung pinag-uusapan lang ay pera. 'Di ba? Paramihan ng pera, San Miguel, ano? Sige, fine. Mas marami silang pera. Pero yung mga ganitong klaseng trades, 'di ba? Na pinapakita na merong isang team. In the case of the PBA, multiple teams na walang balak manalo. Walang balak palakasin yung team nila. Walang balak ipag-champion yung kanilang team. Meron ka ng Don Troliano, ipamimigay mo pa para sa mga players na maayos naman pero wala sa ang layo eh. Wala sa level ng nilalaro ngayon ni Don Troliano. 'Di ba? So sa akin, kung may mga gawin man lang kapani-paniwala. Loaded naman yung SMB eh. Padala nyo naman yung Northport ng ng medyo mas yung at least, 'di ba? Medyo malapit-lapit naman doon sa nakuha nila kay Don Troliano. Diyos ko po. So, nakaka-frustrate lang. So, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Okay na sana. Akala ko, walang mga trades ngayon na. Walang mga, sila Holt. Wala. Nandyan pa. Yung sila Blackwater. Wala pa. Nandun pa yung mga players. Tapos makakakita ka ng ganito. So, nawala yung Bolick sa Northport. Napunta dun sa MVP group. Ang sinasabi nga nung iba, si Bolick sa MVP, si Mikey Williams sa SMC, di ba? Pero mukhang talagang tutuluyan nila tong si Mikey Williams, mukhang wala na muna talaga sa liga. Pero anyway, yun talaga, ganyan takbo. At hindi matatapos yung frustration ng mga fans pagdating dito sa mga farm teams na to hanggat merong mga ganitong klaseng trades. Pasensya na. Full support ako sa PBA. I want the PBA to succeed. Pero yung mga ganito talagang
Talagang hindi ko talaga, nakaka-frustrate talaga. Mahirap talagang suportahan at backupan. Sayang, patas na biglang naging farm team trade pa. Pero anyway, thank you very much po. See you po sa next video po natin, mga ka-PBA. Game ng Hinebra sa Friday, nood tayo. Bye-bye.